na-discuss po natin patungkol dito sa mga pinagre-resign ni BBM, 'di ba, na gabinete. Maidagdag ko lang po 'no, sana Marcos, ikaw na ang susunod na magre-resign kung yung mga ilalagay mo diyan na members ng gabinete ay palpak pa rin. Ikaw naglagay diyan, eh. For the second time around palpak ulit. Abay, dapat naman siguro mag-resign ka na rin, 'di ba? Sa tingin ko dapat mag-resign ka na rin kung pumalpak. Ngayon, kung sakali naman maayos yung performance ng gabinete mo, pero hindi pa rin umaayos yung panunungkulan mo, wala ka pa rin infrastructure projects, gutom pa rin ang Pilipino, hindi mo pa rin makuha yung 20 pesos na bigas. Kahit maayos yung gabinete mo, BBM, ikaw na dapat ang sumunod mag-resign. Mahiya ka na sa balat mo. Nabigyan ka na ng chance. Twice, palpak ka. Huwag mong ubusin ang pera ng taong bayan. Sayang ang pinapasahod sa'yo kung hindi ka pa rin magbibitaw sa posisyon mo sa kabila ng sobrang palpak na nangyayari sa gobyerno. Tuloy po tayo. Impeachment, hindi itutuloy ng mga senador. O yan, pag-usapan natin. Formal lang inabisuhan ng Senado ang Kamara na nakahanda ito sa June 2 para sa paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report si Tina Panganiban Perez. Sa June 2, alas 4 ng hapon, asahang handa ang Senado na tanggapin ng prosecutors ng Kamara para sa paggulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, ito, June 2 daw, handa ang senador para tanggapin ang paggulong ng impeachment ni BP Sara. Pero bago natin i-discuss yan, maputol muna natin. Kasi may mga nagsasabi, ito yung nabanggit na contradiction sa batas. Sabi nung isang batas, ito yung nasa impeachment law, impeachment rules, at doon sa Senate rules, mag-contradicting eh. Yung isa sinasabi na dapat pagka nagkaroon katulad ng isang activities or isang panukalang batas or isang katulad ng impeachment, dapat ituloy yan. Tapusin yan. Kasi may problema tayo. Tatawid tayo from the 19th Congress to the 20th Congress. Iba na po yung set ng mga congressman at iba na rin yung set ng Senado. So may nagsasabi dapat ituloy yan ng 19th Congress going to the 20th Congress. May nagsasabi naman hindi po pwede. Kasi tapos na yung 19th Congress. Naisampa yan sa 19th Congress. At kung hindi yan natapos ng 19th Congress, dapat yan ulit from the beginning. Scratch ulit. Ibig sabihin, dapat magpasa ang Kongreso ng panibagong hain ng impeachment. Naintindihan nyo na. So meron dalawa yan. Yung ay sinasabi na dapat tapusin yung impeachment ni BP Sara, iba sabi, hindi, back to zero tayo. Kasi 20th Congress na eh. Natapos na yung 19th Congress. Ganun po kasimple yan. Ngayon, ihahain po yan sa korte at korte di umano ang dapat magdesisyon sa agarang panahon. Pero meron din nagsasabi, kung hindi sumagot ang korte, sino ang dapat magdesisyon yan? Ang sabi nga ni Tito Soto, Senator Soto, ay ang dapat magdesisyon niyan ay ang 20th Congress. So sa tingin ko, kung ang magdidesisyon niyan ay 20th Congress, baka hindi matuloy ang impeachment. Alam nyo kung bakit? May numero po. May numero ang mga kaalyado ni BP Sara. Una, ilan lang para ma-impeach si BP Sara? Yung talagang matanggal siya at hindi na siya makatakbo ulit. Ilan ang kailangan? 9 na boto lang. Ipapakita ko sa inyo kung sino-sino yan. 'Di ba? 9 na boto. Yung bago na lang, 5 na agad ang pumasok. Go, Bato, Aimee, Marcoleta, Camille. Yang 5 yan, siguradong hindi pipirma yan ng impeachment ni BP Sara. Dagdagan mo pa,
Siguradong-sigurado Robin Padilla, pang-anim. Mark Villar, sigurado yan. Ay kapatid ni Camille yan eh. Hindi naman mananalo tong Camille na ito kung hindi in-endorso rin ni BP Sara. Si Amy rin, hindi, di ba? O, so, 7 na. Si Jinggoy, nagpaano na siya, ayaw niya ng impeachment. Magkakahati-hati lang. Alan Peter Cayetano, 9 na yan. Hindi pa natin alam kung si Pia, di ba? So, 9 yan. Doon pa lang may numero si BP Sara na hindi siya mai-impeach. Pero pwede na ring hindi ituloy kung ang magdi-decide 28th Congress kasi ang kailangan doon majority votes. 'Di ba? Kung didesisyon na, wag na. 9 na 'yan. Madagdagan lang 'yan ng 3. 'Di ba? Pag desisyonan, wag na natin ituloy 'yan. Back to 0. Oh, hindi natin alam kung meron pa rin silang numero kasi pag back to 0 manggagaling ulit ang pagsampa ng impeachment sa mga congressman. Di natin alam kung merong silang numero doon. But possibly, baka matakot na rin yung mga yan eh. Dahil syempre, going to 2028 election. Diba? At ako naniniwala, alam ng mga senador, hindi mai-impeach si BP Sara. Hindi po. Meron silang numero. Meron na nga silang siyam as early as now. Hindi pa nagsisimula. So kung ayaw mong madamay, kung ikaw ay neutral, except yung mga katulad ni Hontiveros, yung mga talagang hardcore, na talaga namang parang ipinanganak sa bundo, parang ang trabaho sa buhay ay kontrahin lang ang Duterte. Yung ganon. Pero kung ikaw ay neutral, hindi ka napapanig doon para i-impeach si BP Sara. Kasi masisira ang iyong political career. So definitely hindi lang siyam to. Madadagdagan at madadagdagan. O kunwari ako nasa gitna. Ba't pa ako pipirma dyan? 'Di ba? Una, kalokohan yung impeachment. Kunwari nasa gitna, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-NPA. Gitna lang. Ay, bakit ba ako pipirma? Magugulo lang 'yan. Tapos mag-e-election sa 2028. Nakita na natin ang lakas ng Duterte. Hindi na ako diyan. Ba't pa ako pupunta diyan? 'Di ba? Wag na, uy. So, palakas na ng palakas. Ayan yung sinasabi natin, unti-unti mararamdaman ninyo. As we go to 2028, unti-unti mababawasan ang nasa panig ni Marcos at unti-unti magbabalikan ang mga politiko sa palda ng Duterte. Ganyan naman eh. Dumami ang maka-Duterte nun eh. Biglang nung si Marcos na iniwan si Duterte. Di ba? No, ngayon magbabalikan ulit yung mga yan. Garantisado yan. Ako. Duterte. Bahagi yan ang nakasaad sa sulat ni Senate President Chis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez. Ipipresenta ng prosecution panel sa sesyon ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa bise. At kinabukasan o June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court na maglilitis sa bise at tatayong Pero alam mo kung ako tatanungin, ulitin ko. Pabor ako sa impeachment. Kasi sigurado ako hindi may impeach si BP Sara. At lalabas ang baho ng gobyernong ito. Magsasalita si BP Sara. Tandaan ninyo, may numero tayo sa Senado. Kaya pag nagsalita si BP Sara, at syempre, impeachment trial to, kailangan niyang ipagtanggol yung sarili niya. So maglalabas siya ng ebidensya. Yun ang nakakatuwa dun. Sabog ang ebidensya laban sa gobyernong ito. Pasasabugin ni BP Sara yan. At lalo pong lalakas ang Duterte. Dahil ito, sa mga susunod na buwan, ito ang magiging balita sa buong Pilipinas. And you will see kung paano maipagtatanggol ni BP Sara ang sarili niya and paano niya ilulubog ito mga abusado na talagang pinagtutulungan lang ang mga Duterte. Naku, maganda ito. Even BP Sara sabi niya, I want bloodbath. Anong ibig sabihin? Hindi po siya papatayin ng tao, pero she is ready. She is looking forward for this battle to unfold. Alam niya, bago pa lang magsimula, everybody knows she will win this one. Even yung enemies niya, alam that she will win this one.
Even yung pulahan, even yung mga dilawang kumakain ng suka, they know VP Sara will win this one. Impeachment judges ang mga senador. Kasunod nito, maaari na mag-issue sila ng summons at iba pang kautusan. Pinadalan din ng kopya ng sulat si VP Sara. Si Speaker Romualdez naman, sumulat din kay Escudero. Nagsusulatan kayo? Ano yan? Love letter, sinulatan ni Escudero. Ang Congress, sinulatan si Chis Escudero. Parang nagliligawan ng mga animal. Hindi. Ano yan? Normal. Normal. Kasi siyempre nga naman, kailangan formal. Kailangan na documented yung mga gusto nilang mangyari. Kasi baka naman di ba? Normal, okay lang yan. Sige. Tuloy nyo, sulatan nyo, Chis Escudero. At saka, Martin Romualdez. Para ipaalam na natanggap nila ang liham. Ang House Impeachment Prosecution Panel balik na sa lingguhang pulong matapos ang eleksyon. We discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives. They expect us to read the articles of impeachment. In fact, the Senate, I believe it was the Senate who sent... NPA ka ba? Ang layo naman ang tanong mo. Hindi, nagtatanong lang. Hindi ko sinasabi siya. Kasi ang dami po ngayon na sinasabi nila na kasabwat ng NPA. Tagapagtaguyod, nagtatago. Kunwari hindi NPA pero komunista pero supporters ng CPP-NPA. No, marami daw diyan sa Congress, marami daw sa Congress. Hindi po ikaw sinasabi ko. Pero madami daw diyan. Sangayon ba kayo? Marami diyan ngayon sa Congress ngayon ang supporter ng NPA. Okay, lagay niyo rin diyan sa comment section kung ng CPP-NPA kung kayo isang ayon doon sa bali-balitang naglalabasan na ganyan. Congress video of how it is done in the states. Pag-uusapan pa ng House Impeachment Prosecution Panel kung paano ilalahad ang articles of impeachment sa Senado. Kung iisang impeachment prosecutor lang ba ang magbabasa ng lahat ng 7 articles o kung may itatalaga sa kada article. Kanina, 5 ang dumalo raw sa pulong. Wala pa sina ML Party List Representative-elect Laila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Ito sila De Lima, no? Kasi itong Akbayan. Ano ang common denominator ni De Lima at ng Akbayan? Okay na, lagay niyo sa comment section. Alam kong alam niyo eh. Tatawa ko. Ay, nako. Chel Jokno na parehong tinanggap ang alok ni Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel. Sa Hulyo pa kasi sila makakaupo bilang mamabatas sa pagsisimula ng 20th Congress. Kailangan din silang formal na maitalaga bilang prosecutors. May mga tutulong ding pribadong law firms na ayon kay Zamora ay bumibilang ng 5 hanggang 10. We've had a mock trial before, so ngayon siguro medyo iba. We're not interviewing witnesses now, at least in the article that I'm handling, but we're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand. Kasama sa mga ipipresentang ebidensya ay ang mga kaduda-dudang pangalang tumanggap umano ng confidential funds. Pinag-uusapan dito pag-uusapan yung mga kaduda-dudang tumanggap ng confidential funds, no? Akala mo naman ang lilinis ng mga animal. Ang dami namang tumanggap ng confidential funds, nasa batas naman 'yan. 'Di ba? Sinasabi nga nila ngayon imbis yung mga nasa Congress ngayon na pumirma ng impeachment, sila mismo tumanggap ng pera. Galing yan sa kampo nila, ha? Sinabi yan ni Chanco. Hindi po Duterte nagsabi niyan. Kakampi po ni Marcos yan. Campaign manager ng alyansa yan. Ng partido. Ng alyansang partido ni Marcos ang nagsabi. Para ma-release yung budget para sa proyekto, kailangan pumirma. Sa kanila galing yan. Diba? Bagamat proyekto yun, pero yun ay na mistulang suhol. Huwag nga tayong maglokohan. So,
Parang ang lilinis ninyo. Punahin ninyo yung napakaliit na pera na confidential funds ni BP Sara, pero hindi nyo kayang punahin yung confidential funds na napakalaki ni Marcos. Hindi nyo kayang punahin yung mga sarili ninyo o yung mga kasamahan nyo dyan sa Congress na tumanggap ng pera para pumirma sa impeachment. Napaka-ipokrito ninyo. Akala nyo ang lilinis ninyo, pero kayo mismo kurakot. Tapos lilitisin nyo. Tapos yung mga katulad ni Dilima, tahimik patungkol dyan sa tumanggap ng pera doon sa mga pumirma. Diba? Yung mga katulad nila Hontiveros, tahimik patungkol dyan. Kayo ang sinasabi ninyo, kayo ang Hontiveros, kayo ang oposisyon. Pero tikom ang mga bibig ninyo patungkol dyan sa sinasabi ni Chanco na nag-release. Nagpa-release ng pera, ng pondo sa proyekto, kapalit ng pirma. Anong kaipokrituhan yan? Mula sa Office of the Vice President at DepEd, sinisika pa namin makuha ang panig ng Vice Presidente kaugnay sa sulat ni Escudero at tungkol sa paghahanda sa impeachment. Pero dati na niyang sinabing maghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sa paglilitis. We are ready. Ha? Sabog to. Itong balita na ito, sabog to. And BP Sara, this is the time. Isama mo yung mga ebidensya dyan. Tutulungan ka namin. Paglabas mo dyan ng mga ebidensya, ibablog namin, ikakalat namin yung katotohanan. Para yung anomalyang nangyayari sa gobyernong ito, hindi nila mapagtakpan. Lumabas ang katotohanan. BP Sara, may mga kampo, may hawak ng ebidensya. At alam ko, alam mo yan. Kung hindi mo pa alam kong makakarating sa'yo yan. Yan yung sinasabi natin. And hopefully, ito yung sinasabi ko, hopefully, si BP Sara mismo ang maglabas ng ebidensya na sinasabi natin, hawak na, nasa mabuting kamay na. Ang tanong na lang, sino ang maglalabas? We are really hoping si BP Sara maglalabas niyan. Abangan nyo po yan. Abangan po ninyo.